Magandang araw po mga kababayan. Unahin ko po muna ang pagbati sa inyo ng sana po ay malusog tayo, taglamig na. Naramdaman po natin ang Disyembre hanggang January po yan. Taglamig na po yan. So, ingat po tayo. Sipon, ubo, lagnat. Yun na po ang ating kalaban ngayon. So, protektahan po natin ang ating mga katawan sa lamig at medyo mahal po ang magpagamot. So, shout out po doon sa mga kababayan ko na nasa abroad, nasa California, nasa Japan, na mga OFW po. Ingat po tayo. Sa palagay ko sa ibang bansa, yelo na. So, ingat po tayo. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking opinion tungkol po sa nangyari sa EDSA. Yung sa EDSA po, sa EDSA Shrine, ang mga nagrally po doon, mga DDS, mga supporters ng mga Duterte. Nandun po si Captain Dado at nagsalita po siya doon. At very peaceful po ba? Pag-usapan din po natin yung rally sa Mindiola. Nagkagulo po doon. Ang mga nagrally po doon, mga makakaliwa, KMU. Kung mumuni-muniin po natin, isip-isipin po natin, baka na po yung rally ng KMU doon. Dahil parang kapag pumunta doon ang DDS, kasi magmi-merge sa limbawa, nagkaroon ng number ang DDS sa shrine, dumami doon, tapos magmamatcha papuntang Malacanang. Parang naisip ko po na strategy po ng Malacanang yun na pinauna nila ang KMU doon, nagkagulo doon. So that kapag napapasok po yung mga pulis, tinan mo po yung defense line nila. Yung line of defense ng mga pulis, very relax po. Pero napasok sila noong mga realista. Sa panahon po kasi noong unang mga rally noong 1986. Hindi po na basta-basta napapasok ang linya ng police kasi may first line of defense, second line of defense, third line of defense hanggang fourth line of defense yan. Saka well-trained po doon ang mga CDC, Civil Disturbance Control. Kumbaga, maraming formation silang pinag-aaralan upang mabuwag ang mga realista na mga kung gusto lang buwagin ang mga realista. Mga formation po ba? Pero doon po sa nakita ko sa rally sa Mindiola, napakadaling buwagin. Napapasok nila yung KMU. Parang intended po ba? O sige, pasok kayo dito. So that, kapag sumunod po yung mga DDS, halimbawa nagkaroon ng number, ang maglalaban-laban ngayon, KMU at saka mga DDS. Yung mga nagrally doon nauna na sila doon eh. Yun ang parang pagsasalpukin nila yung mga pro-Marcos at pro-Duterte. Iba po ang pakiramdam ko nung nangyaring yun eh. Kaya sabi ko parang hindi maganda ang nangyayari sa bansa natin. Kaya hati-hati na po tayo eh. Speaking po ng paghati-hati ng bansa, pagkakahati-hati ng ating bansa, ang agitator po talaga niyan, alam niyo po, Congress, sila ang agitator niyan. Si Marcos. Kasi demand naman siya naman ang nangako nung panahon nung nangampanya pa siya, pangako niya,
Unang-unang pangako niya, kaya siya binoto eh. Bugas, 20 pesos na bugas. Hinahanap ngayon yung 20 pesos na bugas o pagbaba ng mga bilihin sa palengke. Maliliit ang sweldo, ang tataas ng mga bilihin. Hindi balance po. So, nandyan po yung tinatawag na inflation po. Matataas ang bilihin, walang pambili ang mga tao. Ngayon, ang ginagawa ng gobyerno natin, ayuda. Kung yan pong pera na yan, billion po yan eh, 500 billion, kung ano-ano, trillion po yung ayuda na ginagawa ni Martin Romualdez. Billion po yan eh. Kung yan po ba ay ginagawa nila sa infrastructure, nagkakatrabaho ang mga mamamayan. Kung yan po ba ay ginagawa nila sa mga agriculture, pagpapalawak ng agriculture natin, nagkakatrabaho po ang mga farmers natin. Kung yan po ba ay ginagamit nilang perang yan sa pagpapalawak ng pangingisda natin, magkakaroon ng trabaho ang ating mga mangingisda. Hindi na kailangan ng ayuda eh, kasi marami pong pera na sinasayang nila. Alam nyo po, ang Pilipino kasi, mga tumatanaw ng utang na loob. Pag binigyan mo yan ng 2,000, titingalain ka na yan eh. Ewan ko, ako po'y Pilipino totoo. Pilipinong totoo po ako dahil ako'y naintindihan ko ang situation ng kapwa ko Pilipino. Na kapag binigyan mo yan ng konting kanin, konting bigas, konting noodles, konting sardinas, kukunin po yan dahil sa hirap. Ang nagpapahirap po sa ating gobyerno po eh. Gobyerno. Ayuda. Anong tulong ng ayuda? Wala po yan. Hanggang 3 araw lang yan. Sa isang pamilya na kuminsan lumalampas ng 5, mga 10 miyembro. Bigyan mo ng 5,000 yan, kulang na kulang yan. Puta. Kulang na kulang po yan. Maski, alam nyo kasi mga diyan po kumikita ang mga congressman sa ayuda. Ang budget halimbawa 2,000 o 5,000, no? Marami pong pagdadaan ng yung ayuda niyan mula sa congressman papuntang gobernador. Halimbawa, ang budget niyan ay 20,000 kada tao. Di dadaan ng congressman. O di kakaltas ng congressman doon. Dadaan sa gobernador, kakaltas ang gobernador. Dadaan sa mayor, kakaltas ang mayor. Dadaan sa barangay, kakaltas ang barangay. O siyempre, ang barangay hindi ang patatalo. Sila ang nasa laylayan eh. Pipili ngayon yan ng mga tao, mga barangay officials ng mga tao nila. Kahit hindi ang tao ng presidente, tao nila yan. So, bubusugin naman ng mga mayor, gobernador, congressman, ang mga barangay. O, di ba? Mas malaki yata ang kita ng barangay. Halimbawa po, sa 20,000 na ayuda kada isang tao, ang budget po. Kasi trillion po yan eh. Makarating yan sa pinakalaylayan talaga yung end user na pinipili lang ng barangay. 2,000 halimbawa, hanggang 5,000 ganun sa mga paborito nila. At saka, titingnan nyo po yung pagpamamahagi ng mga ayuda. Ang lalaki ng mga streamers ng mga congressman, governor, mayor, ang lalaki po ng mga mukha nila doon. Yan po ay bawal. Bawal po yan. Ang dapat pong mag-distribute ng mga ayuda ay DSWD at bawal po yung mga streamers na yan. Campaigning po yan. Re-election. Campaigning. O ginagamit po ang tira ng taong bayan sa kanilang kapakanan. Bawal po yan. Bawal po yan. So, ang ayuda ay walang kwenta po. Walang kwenta.
So, suggestion ko po sa iyo, Martin Romualdez, kayo po mga congressman, mga quadcom, gumawa po kayo ng batas na wala ng ayuda. Ang mga trilyon-trilyon na pera ninyo, na pera namin, ipagawa nyo po ng mga infrastructures para magkatrabaho ang mga Pilipino, para hindi umasa sa sa mga limos ninyo, para hindi, alam nyo kasi ginagawa nyong mahirap ang mga Pilipino para hindi mag-alsa. Kagaya niyan, gusto nilang umalsa pero hindi sila makapunta sa EDSA kasi kakapusan ng pera. Siyempre isipin na lang mga padre di pamilya, unahin muna nila ang pamilya nila. Di ba maghahanap buhay sila, yung mga nasa laylayan, kung ano-ano, magbabasura, kung araw-araw kailangan ng pera, may mga sakit, hindi naman makapunta dyan sa sinasabi sino ba yung senador na yun? Kalimutan ko. Ni Kaayo. Salamat, Kaayo. Sinasabi ng mga congressman na hindi raw dapat bigyan ng pondo si BP Sara dahil siya ay DepEd Secretary, tapos yung co-chairwoman siya ng NTF-ELCAC. At the same time, siya ang OBP. Hindi raw siya dapat bigyan, dapat tanggalan nga raw po ng budget yan eh. Kasi kalaban na sa politika yan. Kasi sikat masyado si BP Sara eh. Yan, kalaban niya sa 2028 election. Siyempre, ang mga mga alipores ni Martin. Si Martin kasi sinungaling yan eh. Sasabihin niya hindi siya tatakbo sa 2028 election. Maniwala ako sa iyo. Ito nga, minamind conditioning mo nga ang mga Pilipino, mga isip ng mga Pilipino, na kayo ay tumataas sa rating, trust rating. Si BBM din. So, lahat yan ay may basbas ng presidente. Lahat po yan. Kaya, tama po yung ginawa ng mga senador. Tanggalin na po yung mga ayuda na yan. AX, Tupad, ano pa yung isa? AKAP. At alisin niyo po yan kasi yan po yung pagpapahirap sa taong bayan. Ginagastos po nila ang pera ng taong bayan para po sa kanilang political ambitions. Tanggalin niyo po yan, Senator Bato, Bongo, Villanueva. Tanggalin niyo po yan. Amy Marcos, tanggalin niyo po yan. Baka makarecover ka po, Amy Marcos, pag yan ay hindi niyo inaprubahan sa 2025 GAA. Kasi, i-insert lang yan ni Martin Romualdez eh. Alam mo kasi, hindi ko po alam kung ano nangyari sa ating kongreso, kung sila ay para sa taong bayan o para sa kanilang bulsa. Ang dami-dami na po nilang mga-ari-arian. Ang dami-dami na po nilang pera. Busog na po sila pero wala silang katigil-tigil dahil pag napalitan na naman ang administrasyon, halimbawa, naging presidente si BP Sara, magkakaroon po ng turnabout. Magkakaroon ng about face. So, yung mga nagpayaman na yan, pupunta lang yan sila doon sa mga nakatagong kayamanan nila, doon sila titira sa ibang bansa o kung saan man. Binubulsa na po nila ang pera ng taong bayan eh. Totoo po yan. Hindi po ba? So, kapag ito ang payo ko lang sa inyong mga politiko, kapag kayo po ay pinupuna ng taong bayan, nakarapatan naman ng taong bayan yan eh, huwag po kayo magpolitiko. Huwag kayo dahil dapat transparent kayo eh. Di ba? Halimbawa, kagaya yan, nasasangkot ang kamag-anak mo sa isang krimen, sa drugs. Ba't ka magagalit? Kayo nga eh. Yun nga sinasangkot nyo nga si Duterte sa drugs eh. Tapos pag kayo ang sinangkot sa drugs, gagalit kayo.
Napakawalang hiya po ninyo. Hmm? Napakawalang hiya nyo. Wala kayong utang na loob. Gusto nyo, kayo lang ang sasalingin, kayo lang ang kayo lang ang magpupuna. Pag kayo ay pinuna, nagagalit kayo at paiimbestigahan nyo ang mga vlogger. Anong klaseng tao kayo? Ano kayo, Pilipino? Speaking of Pilipino, tayo pong mga Pilipino ay likas sa atin ang pagtanaw ng utang na loob. Yan po, totoo yan. Ang mga Pilipino po, mabigyan mo yan ng konting pabor. Parang, kagaya yan, yung AX, AKAP, TUPAD. Di po ba? Kaya sila ibinubuto ng mga taong bayan ng mga mahirap na taong bayan Kasi, binubusog nila sa ayuda. Di po ba? So, kayo pong mga congressman, senador na hindi naman kumikibo. Isa rin kayo sa mga salot ng taong bayan Alam mo, nasa Congress talaga. Congress, dalawa po yan Kamara at saka yung lower house at saka yung upper house. Nasaan po yung one time, big time? Nasaan po yung mga sinasabing susuporta sa Duterte? Wala. Di ba? Ang sumuporta lang sa mga Duterte, yung talagang mga hinahanap ko doon yung mga supporter ni Duterte. Doon kaya, inoobserbahan ko po yun Sa rally, sa shrine. Ang dumating lang doon si Captain Dado, yun ang totoong DDS. Yun ang totoong makapilipino. Kaya, nasaan kayo? Ibig sabihin, kasama na kayo dyan sa mga silent majority na kakampi ni BBM. Bakit hindi kayo gumalaw? Takot kayo madimanda? Kapag milyon-milyon na po yan, kasi inaantay ng mga tao yung suportan ninyo Tapos ngayon, pagka eleksyon, gusto nyo suportahan kayo ng mga Pilipino. Tapos pagdating sa kagayan yan, kailangan kayo. Hindi kayo sumusuporta sa mga Pilipino. Taga saan kayo? Hindi kayo mga Pilipino, mga kababayan kong mga senador, mga congressman. Hindi kayo Pilipino. Speaking of the true heart of the Filipino, tayo kasi may utang na loob. Meron tayong values po ng Pilipino yan Ito po yon. Sa 5 nagdaang presidente, ang bangkay ni Marcos Sr. ay nanatili doon sa Ilocos Norte. Walang nagpalibing. Wala pong nagpalibing. Walang presidente na nakaraan na nagpalibing kay Marcos Sr. diyan sa libingan ng mga bayani. Dumating po si Duterte. Hindi siya kinumbinsi. Ang ginawa lang niya batas. Dating sundalo, dating presidente, so karapatan ng Marcos Sr. na mailibing sa libingan ng mabayani. Kinalaban niya ang mga dilawan, kinalaban niya ang mga umaalipusta sa kanya, alang-alang doon kay Marcos Sr. na mailibing sa libingan ng mabayani. Dumating ngayon, itong nakiusap kay BP Sara na maging vice president lamang siya. Pero ayaw ni BP Sara na maging presidente kasi yun ang utos ng kanyang ama. So, naging vice presidente lang si BP Sara. Dinala niya ngayon si Marcos Jr. Nung manalo na si Marcos Jr., yung utang na loob, wala siyang utang na loob na kinikilala sa mga Duterte. Kinakalaban niya ngayon ang BP Sara. Kinakalaban ngayon nila ang EPRRD. Hindi po sila mga Pilipino. Wala po silang traits ng mga tunay na Pilipino. Bakit nyo ibubuto yung mga ganyan, mga kababayan? Dadalhin tayo niya sa isang masamang pangitain, sa masamang kinabukasan. Bakit nyo ibubuto yan? So ngayon, nabudol tayo, di po ba? Nandiyan na tayo. Humihingi tayo ng tulong sa kanila, yung mga congressman natin. Humihingi tayo ng tulong sa kanila magkaisa. No? Anong ginagawa?
Sinusuppress po tayo. Bawal magsalita. O yan. Pinapaimbestigahan na ni Barbers ang mga vloggers na kumukontra sa kanya na kayo nga, alam mo, nakikinig po ang taong bayan sa inyo, Barbers. Kung yung Quadcom ninyo, investigation ninyo, kung ilang paso ninyo ang pagkatao ni APRRD na siya ang hari ng mga drug lords, kayo, na-involve ang kamag-anak ninyo. Ngayon, ipapakulong ninyo yung mga nagsasabi na totoo naman, di ba? Ito, may katibayan ba kayo na hari ng drug lords si Duterte? Yung mga, kung yan ay sa tagal-tagal ba ng panahon, siguro nakalikom na kayo dapat ng mga ebidensya para idemanda si Duterte. Pero ngayon, in aid every election, tapos maniwala naman kami sa inyo. Dadaanan nyo sa ayuda para kayo ay tingalain ng taong bayan. Hindi pa dating na. Pagdating po ng campaigning, makikita po ninyo. Total, mga re-electionist naman kayo. Wala na kayo sa Quadcom, mawawala po yan. Magkakaroon po kami ng yung mga vloggers na kinokontra nyo ngayon yan po ay magiging kalaban nyo. Magiging kalaban po ninyo yan. Sa kampanya ninyo. Kampanya ng mga vloggers na yan na kayo ay huwag iboto dahil kayo ay mga ipokrito. Pag kayo ay namuna, okay lang sa inyo. Pag kayo ang pinuna, ididemanda nyo. Nung klaseng Pilipino kayo. At saka ikaw, BBM, Junior. Tingnan mo naman ang ginawa ni Duterte, ni Sara. Kumbaga, isa kang hopeless. Kumpara lang kita sa isang lasing na gustong tumawid sa malawak na kalsada. Yung eleksyon na yan, malawak na kalsada yan Inalalayang ka, Inalalayang ka ni BP Sara para manalo. Kulang ang inyong loyalist, kulang kakaunti, at yan ay inamin ni Amy Marcos na hindi kayo mananalo kapag hindi kayo inalalaya ni BP Sara. Ngayon, inalalayan ka ni BP Sara. Para kang isang lasing na hindi makatawid sa kalsada, inalalayan ka, traffic ni BP Sara ang mga sasakyan para hindi ka masagasaan. Tapos nung makatawid ka na, napakawalang utang na loob mo, BBM. Hindi ka Pilipino. Kahit ipakulong mo ako, masasabi ko yan, isa kang napakawalang utang na loob na tao. Masaktan ka na. Pero yan ang masasabi ko lang sa iyo. Ang taong kinontra ang lahat ng mga political dynasties, mga dilawan, pulahan. Kinontra lahat upang maipalibing lamang ng maayos ang iyong ama sa libingan ng mga bayani. Tapos ngayon, sila pa ang gusto nyong nasaan po ang pagka-Pilipino mo? Nasaan ang value mo, BBM? Nasaan? Nasaan po, BBM, ang value mo bilang Pilipino? Kayo, mga congressman, Martin Romualdez, gusto nyong manatili sa pwesto sa by force, Parang kayo ay gusto nyo kodita, parang kinokodita nyo ang gobyerno para ang mga Pilipino para iboto ka, hindi na kayo iboboto Ba't kopursehin nyo na lamang binabayaran nyo ang mga Pilipino sa pera din ng mga Pilipino, Mabuti kung pera nyo yan, PI. Kaya ang masasabi ko po sa inyo, mga BBM, Romualdez, at saka yung Quadcom, at saka yung ipakulong nyo po ang lahat ng mga DDS supporters. Ipakulong nyo po ang lahat ng mga DDS vloggers na pumupuna sa inyo dahil kayo po ay mahilig din naman mamuna sa kapwa. May kasabihan po tayo na bago ka pumuna sa mukha ng iba, punahin mo muna ang uling mo, baka may muta ka sa iyong mga mata. Yan po. BBM, Romualdez. Bago kayo pumuna, just kung
Hindi po. Hindi po kayo Pilipino. BBM. Hindi kayo Pilipino. Wala kayong utang na loob. Maraming salamat po. Hanggang doon lang po ako dahil tumataas po ang aming presyon kapag nagagalit ako. Kaya malumanay po ako masalita kasi ayaw ko rin bigla akong himatayin sa sama ng loob sa nangyayari. Hinahanap po yung totoong Pilipino sa ating mga leader. Wala silang values. Mga honorables ko, no? Wala namang integrity, walang credibilidad, no? Tinatakot ang mga resource person, pinapakulong ang mga resource person na nagsasabi ng totoo. Sa mga nakakaintindi po ng batas, walang nilabag na batas yung Atty. Lopez para ipakulong ninyo. Hating gabi, itatransport ninyo papunta sa correctional for women. Asan ang batas doon, ha? Marbil. Browner, nasaan ang batas? Saan kayo kumakampi? Browner, Marbil, saan kayo? Saan po kayo kumakampi? Sa bangag na presidente? Mahiya po kayo, Browner. May pinag-aralan mo. Sinasabi nyo mga professional kayo, non-partisan. Pero you are mandated. Sorry. Malamig kasi. Browner, Marbil, mandated po kayo na protektahan ang Constitution. Paliwanag po yan ni Captain Dado. Constitution po, Pilipino, no? Pilipino muna, mga mamamayan, Constitution, tapos dito po kayo. Dito po kayo sa huli, Marbil. So, under po namin kayo. Kapag po ang taong bayan ay kumilos, wala po kayong magagawa. 110 million, 115, 119. Tapos kayo, kukunti lang kayo, napakawalang hiya ninyo. So much for that, kasi ang sinasabi ni Marbil, ang droga daw, dapat daw, nakakatulong daw pala yan sa ekonomiya natin dahil hanap buhay daw yun. Anong klaseng pulis ka po? Marbil, anong klaseng pulis ka? Saan ka nag-aral? Addictive ang substance, tapos sasabihin mo, hindi Aywan ko po. Hindi ko maintindihan po ang mga ginagawa ninyo. Hindi ko po maintindihan. Saka non-partisan ba yung si Browner, no? Sasabihin mo non-partisan kayo. Nandiyan kayo nakakling kay Marcos So partisan kayo. Dapat Constitution ang Hindi yung iisang tao lamang ang iyong pinagsisilbihan. 119 million ang Pilipinas, tapos iisa lang ang taong pagsisilbihan ninyo, Commander-in-Chief. Dapat ang amo ninyo kami na nagpapasildo sa inyo. Yun. Marbil, Browner. Mga congressman na ginagamit ang pundo ng bayan sa pagpapalawig ng kanilang pag-stay sa gobyerno sa posisyon nila. Hindi kayo mga Pilipino, para sa akin yan. Yan po yung opinion ni Tatay. Hindi kayo Pilipino. Wala kayong Filipino values. Wala kayong mga utang na loob. Kung hindi man kay Duterte, sa mga taong bayan na dapat yung pinagsisilbihan, sinusupris, ino-oppress ninyo. Ayun po ang karapatan. Ang Bill of Rights ng mga Pilipino ay sinusupris po ninyo, ino-oppress po ninyo. Yan po totoo. Yan ang nangyayari ngayon. Yan po ang totoo. Yan ang aming naobserbahan. So, ipakulong nyo na ang lahat ng mga, ikaw, Barbers, paimbestigahan mo sa NBI ang lahat ng mga nagsasabing magaling ka lang pumuna pero ayaw mo mapuna. Sige.
Ipapatay mo na ang lahat ng mga nagsasabi ng ganyan. Ipapatay mo, barbers. Ipahuli mo, ipakulong mo. Mahilig naman kayo sa mga pagpapakulong eh. O, si Atty. Lopez na napakaano pinakulong ninyo. Wala kayong pinagbasihang na batas kung bakit nyo pinakulong. Napaka, ano na kayo eh. Para na kayong mga hari. Wala kayong Filipino values. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat po tayo talaga sa taglamig po ngayon. Ubo, sipon, lagnat. Yun po yan. So, maraming salamat po. Magandang umaga, magandang araw. Saan man po kayo naroon, mga kababayan ko, magandang umaga po.